Good day, everyone, and welcome to the Vigilance Conference. Today, we're addressing a critical issue, protecting our families from online predators. To open our session, we have Pastor Dennis Orahai, a pastor, a passionate advocate for family safety, and a skilled IT professional. He will be sharing why we must be vigilant, revealing through eye-opening statistics just how real these online threats are. Please join me in welcoming Pastor Dennis Orahai. Good morning po. It's good to be in the house of the Lord, and we would like to welcome you all sa ating pong first ever Vigilance Conference ngayon po umagang ito. And I would like to thank each and everyone for your presence and for taking your time para po sa ganito pong event at sa ganito pong gawain. And I hope and I pray na sana po sa buong maghapon ay tayo po ay ma-equip at magkaroon po ng enlightenment sa mga bagay na dapat natin proteksyonan sa ating pong family, lalo po din sa panahon ngayon. Alright? Vigilance Conference, it was actually drafted po, napag-usapan po namin ng team po ito just this year. Lalo tingin po, right after the pandemic, lumawak po ng sobra yung mga online predators. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong morning na ito is about the significance of online safety, protecting our family from online predators. The significance of online safety. Ano po ba ang kahalagahan po nito? Okay? Now, tingnan po natin, gusto po muna lagyan ng framework po yung po pag-uusapan natin ngayong umaga hanggang sa buong maghapon. Maganda po maging batayan po natin dyan ay wala po iba kundi po salita ng Diyos. Alright? Ephesians chapter 6 verse 12. Ang sabi po dito is this: For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Ito po ay maganda po maintindihan po natin. Maliwanag po ang sinabi ng Ephesians 6 na yung pong ating mga battles, yung ating mga struggles is not against flesh and blood. Yung totoo po, pag nakipag-away po tayo, mas madali pa po makipag-away kapag nakikita mo yung kaaway mo. Ang pinakamahirap po, yung kaaway mo ay hindi mo nakikita. Naalala niyo po yung mga bata pa tayo, nung nasa school pa lang tayo, ilang icebreaker lang. Nauso po ito ng mga kabataan po kami, yung kapag ka naupo ka sa harapan ng upuan, tapos pag titripan ka ng mga classmate mo, bigla kang babatukan. Tapos pag tingin mo sa likod, yung mga classmate mo nagmamaang-maakan, tipo, di ba? Tapos yung mga inabot ko pang edad, ngayon kasi iba na yung malaro ngayon eh. Nung inabot ko pong mga edad ko po, at saka edad nila brother Ned, uso po yung sumpek, alam yung mistro dati. Tapos ang gagawin yung mga classmate ko, magbibilot ng papel. Tapos, ang masakit doon, hindi lang bibilutin yung papel, yung lalawayan. Tapos yung sumpek, pag tinamaan ka po nun sa liig, maniwala ka bumamantal buong araw. Di ba? Tapos pag tumingin ka sa likod, lahat ng mga classmate mo, nakagat lang attentive sa teacher na nakikinig. Pag tumalikod ka uli sa kanila, susumpitin ka uli. Tapos, pagkatapos sinabi mo, ikaw yun ano? Hindi ako yun. Nakita kita eh. Ang sagot sa'yo, kung nakita mo ako, pag di ka umilag. You would remember those days. But in the biblical aspect, may katotohanan po iyon. Bakit po? Ang kalaban po natin, hindi po natin nakikita. Ang kalaban po natin is against the dark of this world. At isa po sa pinakamatinding ginagamit po ng kaaway ngayon ay wala pong iba kundi yung mga online predators. Mahirap po iyan. Papaliwanag ko po sa inyo, maya-maya po lamang. And again, ayun po umagang ito, papasalamat po muna ako sa inyo for taking this time and effort para po kayo i-attend dito. Okay? Dati po, tinatarget talaga namin, mas malaki po sana yung audience. Pero sabi namin, di balik po konti yung audience. Kasi ang ginagawa natin dito, we will just throw a stone into the water and hope it will create a ripple effect at maging movement po ito. Hindi lang po ito maging advocacy, kundi maging movement po ito. Hindi lamang po ng mga magulang, hindi lamang po ng church, kundi po kasama ang eskwelahan, kasama po ang bawat isa, buong pamilya, ay pinoprotektahan po natin ang pamilya po natin against the struggle sa mundo dito, specifically when it comes to online predators. Then as I proceed, meron pong tatlong problem as we engage this Vigilance Conference. 3 problems na pwede natin makita dito. Una is about ignorance. Marami po na i-engage sa digital predators o mga online predators ng mundong ito
Because we are ignorant. Hindi naman tayo lahat technologically inclined eh. Hindi po tayo lahat maalam sa internet. Hindi tayo lahat maalam sa computer. Hindi tayo lahat maalam sa IT. Ignorance. That's one problem. Pero yung ignorance po, nasa solusyonan eh. Ano po solusyon sa ignorance? Kailangan po nag-aaral. Kailangan po tinuturuan. Kailangan po may nagtuturo. Kasi kapag kami nagtuturo, ibig sabihin, merong matututo. Tama po ba? So yung ignorance is a problem, but it is, sabi natin, pwedeng masettle o pwedeng masolusyonan. The second problem is arrogance. Yung arrogance po, ito po yung kayabangan. Hindi po sabihin natin, alam ko na yan. Hindi ako po pwedeng maapektuhan yan. Hindi ako po pwedeng maging biktima ng mga predators. And I tell you honestly, we cannot be arrogant when it comes to the struggles of this world na hindi natin nakikita. And we cannot be arrogant when it comes po doon po sa mga online predators. Kasi even the speaker na nasa harapan niyo po ngayon ay biktima rin po ng isang online predator. One way or the other. At ang pinakamasakit po, ay ito, yung reluctance. Reluctance po kasi, ito yung magsasabi na tipong, hindi, okay na, mamaya na lang, o bukas na lang. Kaya po nagpapasalamat po ako sa inyo. Kasi kaya po kayo nandito ngayon, hindi po kayo nagpatumpik-tumpik at hindi po kayo nagdalawang isip to attend this conference para po, hindi lang po sa proteksyon ng bawat isa po sa atin, kundi sa proteksyon ng ating mga anak at ating pamilya in our future family. Because I do believe meron din po mga kabataan dito. Kaya I would like you to listen to all the podium speakers ngayon po, umaga po ito. Ngayon po, sabi ko po sa inyo, mahalaga po itong bagay po ito at malaki po ang impact ng online predators. Bigyan ko po muna kayo ng halimbawa, but I will be giving exact details because of data privacy issue. Karamihan po sa inyo po dito ay pinag-online registration po. Tama po ba? Lahat na nag-online registration ay meron po kong ginawang 18 survey. Tama po ba? Meron po itong mas sumagot po doon. And you know what? Out of 150 plus, okay, almost 160 registrants, ayun po kumano ito, to attend this conference, 44.4% po ninyo ay meron po one way or the other engagement when it comes to predator. Maaari ba sa inyo nakakang Facebook? Iba sa inyo ay may extortion kayo na experience, naka-experience sa mga rumors. Don't worry about those terms. Kasi mamaya ako, papaliwanag po iyan. Okay? Iba sa inyo, na-scam. Diba? Bumili kayo ng rubber shoes. Ang dumating sa inyo, USB. Sige, paano mo isusuot yung USB bilang rubber shoes? Meron mo ba ganun yung pag pinindot mong gano'n, magiging rubber shoes? O iba sa atin, sabi po nung iba, ito yung mga online predators para sa mga kabataan lang yan. Sa mga younger generation lang yan. I tell you, you're wrong. Bakit po? Kasi data would show even adults and even senior citizens are vulnerable to these online predators. Alam niyo po kung bakit? Doon po sa mga nag-register sa iba po doon, na-scam. Iba nakuna ng pera sa account. Iba nakapag-share ng OTP. Okay, one-time password. Kaya na-access yung Gcash nyo, nakunan kayo ng pera, nawalan kayo ng pera. Kaya po marami pong aspeto po ito. Actually, malawak po yung aspeto po nito ng online predators na po pwede po natin i-discuss. And I tell you, kulang po ang araw para i-discuss po namin ito. Kasabihin ko po sa inyo, kami po, even the team itself, we've been meeting for almost 6 months. And I tell you, up to last night, karamihan po ng mga podium speakers po natin, nag-verify sa po ng kanilang mga i-discuss. Kasi numbers is actually changing. Okay? Nagbabago po. Every day, every minute, meron pong nadadagdag ng mga bago pamamaraan ng mga online predators. And to tell you, sabi po ng FBI, 500 or more than 500,000, okay, online predators are online in a specific hour. Sabi po ng karamihan sa atin, konti lang naman po noon, 500,000 lang pala online na predators every hour. Yun po ay recorded. Kung ikukumpara natin sa trilyon-trilyon natin na population sa buong mundo, napakaliit po noon. But FBI is stating that na-recorded ang binabantayan nila mga online predators. Hindi po pa po kasama po doon yung mga milyon-milyon na predators. Ito po ay number po ng FBI mismo. And to enhance po yung significance nito, maintindihan po natin
yung pong kahalagahan po nito. Una, tingnan po natin yung global statistics. Meron po tayong global statistics when it comes to online predators. Kaya po, tingnan niyo pong maigi po ito. Bibilisan ko po ito kasi marami po ng podium speakers. But I would like to give emphasis on this para maintindihan po natin parents, individual, schools, may mga school administrators or teachers na nandito, o may mga pastors akong kasama natin dito, may mga kamanggagawa tayo, and we even have police officers who are here na nandito po ngayong umaga ito. Makita po natin yung numero nito para maintindihan natin kung ano po talaga ang kalagahan nito at kung bakit po natin ginagawa ito. Okay? Una po, global statistics. Tingnan po natin ito. Child sexual exploitation and grooming. Ano po sabi dyan? There are, sa Internet Watch Foundation or IWF 2023 report, over 250,000 web pages host images and videos of child sexual abuse. Hindi po ito basta photos and videos lang. Ito po ay in the act of doing sexual abuse. Kaya po marami pong nagkalat po online ngayon, okay, na mga videos o mga pornographic materials because of these numbers. Okay, now, according to Interpol or International Police, estimates that 750,000 predators are online at any given time. Okay, iba pa yung number, kayo sa FBI, 500,000 lang. Di ba? Plus, itong 750 na binabantayan ng International Police. Bakit po? Mahalaga po ang goal ng International Police pagdating po dito. Bakit po? Ay, ang bawat online predators, okay, ito po ay nanggaling from different countries. At para po magkaroon ng jurisdiction dyan, mahihirapan po ang kada isang bansa. So meron po laging coordination niya with Interpol, okay? Mamaya po, natin yung po yung mamaya. Kasi isang speaker po natin na police ay dati po ang Interpol, okay? Now, according to National Society for Prevention of Cruelty to Children or NSPCC, 1 in 2 children, or in 20 children, aged 11 to 17 have been targeted by online groomers. Sino po dito yung mga batang age 1 to 20? Pakitas nga po kamay. Ako po nakatas ang kamay ko eh. Pero hindi ako 20. Mga times 2 and a half. Okay. May mga bata po dito. Nandito kayo sa range na to. Yan. Okay. Kayo yung target. Sino po dito yung may anak na age 1 to 20 years old? Pakitas po kamay. Yan. Yung mga anak po yung target. Now, meron po akong gusto sabihin po sa inyo. Online predators, okay, are real. Okay? If online predators are real, we need to remember that we are the prey. At kapag ka po online predators are real, if we are the prey, we need to pray. If there would be 700 or more than 700 or millions of online predators are active online, we are not only to pray, we are to be protective. And we are not to be reactive. We are to be preventive. Kaya po maganda mo yung mga ganitong klaseng seminars o mga ganitong ginagawa kasi ito po ay preventive measure. Hindi na po natin aantayin na gumawa tayo ng pag-solution sa problem, yung ngayon pa lang o pwede pa na natin maiwasan. Di ba mas maganda po yun? Okay. Cyberbullying. Global numbers po ito. Cyberbullying and harassment. According to UNICEF, 1 in 3 young people experience cyberbullying. Yan. Norton Cyber Safety Insights. Okay? Sabi nila, nearly 47% of parents globally, laki po nito ha, 47%, okay, of parents globally worry about their child being bullied or harassed, not only in school, physically, but online. And I tell you, kung ganito po kalaki ang numbers na yan, at bakit nag-worry yan, ang masakit po dito, baka hindi po natin alam, kaya po pala yung mga anak natin nadidepress o nagkakaroon ng anxiety, nagkukulong sa kwarto o minsan ayaw nang pumasok is because they are not only being bullied in school, but they are also being bullied online. My question here is this: how do we monitor our children, and even how do we monitor even ourselves when it comes to online predators? Accountability is important. Sumunod po, financial exploitation and fraud. Sabi ko po sa inyo, yung mga bata po, bibihira po yung mga bata na ma-exploit yung kanilang finances kasi karamihan po ng mga young people naman, mga bata, age 1 to 20.
umaasa po sa mga magulang po yan eh. Humihingi po ng allowance. But numbers would say, karamihan po na nakaka-experience ng financial exploitation and fraud would be yung po mga working public at yung po mga senior citizen at lalo tingin yung mga retirado. Okay? Sabi po dito, Global Financial Integrity or GFI, sabi ng financial exploitation scams, okay, including identity theft and fraud, impact over 1.3 billion people globally each year. Sino po dito sa inyo ang lahat yung Facebook account? Huwag niyo po magtaas ng kamay because we don't want to humiliate any person. Gusto ko na po, sabihin niyo po sarili niyo. Karamihan po dito, kapag nahack ang inyong Facebook account, okay, ang mangyayari po diyan, yung account na ito, magme-message doon sa mga kaibigan niyo asking for money. Tama po ba? Or, at most, gagawin po niya, hihingi po yan, gagawa sila ng paraan para mahingi yung tinatawag na one-time password na for your eyes only. Okay, at pag naibigay mo yun, ang mangyayari, makukuha yung account mo. Makukuha lahat ng information mo. At ang pinakamasakit, kapag ikaw, ang password mo sa social media mo, at sa email mo, at sa lahat ng accounts mo, isa lang, pag tinignan po ng predators yan, makontrol niya lahat yan, makukuha ang pera mo. Okay? Kaya po yung one-time password, yung mga bangko keeps on reminding us not to share the one-time password because that's for your eyes only. Okay? Yun po yun. 1.3 billion karamihan po dyan mga adults. Karamihan po diyan mga senior citizen. Iba po diyan yung perang nag-retire sila, retirement money nila o retiring money nila, yun ang nakuha sa kanila. Di ba? Mga may edad, masama yung loob kasi nawala yung kanilang mga yung pananalapit. Okay? Sumunod, Federal Trade Commission, FTC, USA, in 2022, alone, $8.8 billion was lost to scam and online fraud. Grabe, no? Ang laki po ito. 8.8 billion. Do the math. Okay? The exchange rate yesterday was 58 point something pesos per dollar. Compute niyo po ilan yon. Ganun po yan in 2022. Ano? Sumunod po. Human trafficking. Alam niyo po ba na kahit sa online, may tinatawag din pong human trafficking. United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, over 30% of trafficking victims are recruited via online platforms. Kayo po maigi po dito. Bibigyan ko mga konting mga payo, pasingit-singit ng konti. Meron po sa akin dito nag-work from home. Tama ba? Pwede mo malaman sino mga nag-work from home dito. Yung mga dollar ang kita. Yan. Pakitas mo kamay. Pakitas sa mga nag-work from home. Yung mga dollar ang kita. Kasi sila po niya. Yan ang mga lalapitan nyo mamaya para utangan. Dollar ang kita niyan. Mataas ang exchange rate ngayon. Be very careful doon sa mga advertisement po na nakikita nyo sa social media asking for work. Common po dyan will be this. Makikita nyo to. Okay? Sabihin, you will earn 30,000 pesos a week. Diba? Mag-apply ka. Walang eksaktong trabaho. Bisang PPM pa, magba-Viber pa sa inyo yan. Even I myself, I've been receiving those messages. Nire-reject ko po yun. Bakit? Alam ko po, hindi totoo. Kasi meron pong prinsipyo, if something is too good to be true, then it's not true. I would remember when I was a kid, high school pa lang po ako, nagbibiro kami magkaka-classmate. May trabaho, ino-offer. Magkano? 5,000 pesos per day ang sahod. Sabi ng customer, pwede. Sideline lang? Oo. Diba? 4 na oras ka lang kada araw magtatrabaho. Talaga, ang trabaho yan, jeepney driver. Talaga, jeepney driver, tas 5,000 per day. Oo, pero yung tambucho nakatapat sa mukha mo. Nakakatawa, di po ba? Same. Ganun din po yun eh. Kapag ka po may nag-o-offer ng ganyan, na hindi po eksakto sinasabi ko anong trabaho, okay, magduda po kayo. Ang tawag po dyan ay human trafficking. Iba po sa inyo, because of you want to have a specific work, di ba? Kahit po wala mga possible information o legit information, ini-engage nyo.
nagsasabit kayo ng information, nagpapasa kayo ng cellphone nyo, address nyo, whatever. Hanggat hindi po iyan legit o hindi nyo na-legit check yan, huwag po kayong magbibigay ng information. Bakit po? Matadamay po kayo sa numerong ito na 30% na human trafficking. Alright? So ngayon po, tinan po natin next. Sextortion and revenge porn. According to NCMEC or National Center for Missing and Exploited Children, reports sextortion, okay, rises from 35% from 2022 to 2023. Ganyan po kalaki po yan. Ano po yung sextortion? Ito po yung mga bagay na tipo kumukuha ng image mo, kumukuha ng video mo, ipapublish sa ibang lugar, tapos gagawin hihinga ka ng pera, ipa-blackmail. Kapag ka po ang bata nagkaroon ng ganyan, hindi po alam kung anong gagawin. Kaya po kami ng hapon, wag kayo maalis kung ilinis lahat ng ano po natin. Kaya po lahat ng aspeto ng government, meron po tayo from church, school, at police kung anong gagawin. Okay? Meron po kami isang case na hinatilan po nito. Isang bata, high school pa lang, naglalaro siya ng isang game. Ang ginawa niya, sabi nung kalaro niya, papadala kita ng gem para makabili ka doon sa game. Okay, platform. Pero, okay, pwede bang humingi ng picture mo? Yung bata, sabi niya, picture ko lang naman pala ibibigay. Di ba? Why shouldn't I give my photo? Photo lang naman. Binigay yung bata. Then, ang ginawa ng predator, gumamit siya ng editing tool, ng image editing tool, or most probably AI during that time, okay, nilagay po yung picture ng bata dun sa katawan ng isang hubad na babae. Pakinggan po yung mga anak po natin, okay? But you need to listen to this very careful. Mga anak, listen to this careful, be very careful sa mga kausap nyo online, okay? Kahit picture nyo lang, huwag kayo magbibigay. Alright? Now, sabi niya, pagpadala ng ganon, binalik. Sabi nung predator sa bata, bigyan mo ko ng 500 pesos. Kung hindi, papadala ko sa nanay mo, sa tatay mo to. Natakot yung bata. Di ba? Anong ginawa ng bata? Saan ba sa umaasa? Sa allowance lang. Nag-ipon, 500. Guess what? Nagtatrabaho na yung bata, hindi pa siya tapos sa ganitong issue. Umabot na siya sa hinihingi na sa kanya ay 30,000 pesos. Sakto, nag-retire yung tatay niya from OFW. Nag-retire yung tatay niya, ang ginawa ng tatay, hindi na nakayanan ng bata. Sabi ng bata sa tatay niya, Dad, ito po yung nangyari sa akin. Sabi ng tatay niya, bakit hindi mo na sinabi yan? Ang tagal mo na parang pinagdadaanan yan. Hirap na hirap ka. So ginawa nila, minesis yung tatay yung predator, pag hindi ka tumigil, ipapa-NBI kita, whatever. Okay? At alam ko yung account mo, papatrace namin sa mga IT professional. Natakot, as simple as that, natakot yung predator. Huminto. Isipin nyo from high school, nagtatrabaho ka na. Magkano nakuha sa'yo? Sextortion, ang tawag dyan. Cyber Civil Rights Initiative, o CCRI, study in the US found that 1 in 25 internet users have been a victim of non-consensual pornography. Okay? Nagkalat po ang pornography sa online. At nakakatakot po yan. May nauso pong word na porn eh. Pag sinabi pong porn, you are into something. Kunyari, mahilig ka sa relo. Meron pong naging famous na hashtag dyan. Kapag ka mahilig ka sa relo, ang hina-hashtag ay hashtag watch porn. Di ba? Kapag ka mahilig ka sa shoes, nakalagay mo hashtag shoe porn. Mahilig ka sa gano'n. Ibig may interest ka doon. Ang problema, kung sa relo, watch porn. Di ba? Sinerch mo yan sa Google, watch porn, lahat ng pornographic material na nasa online, makikita mo. Isn't that scary? Even the terms that we are using, di ba po pwedeng magamit, ang tawag po dyan ay search engine optimization. Yung mga keywords pwedeng gamitin at makapag-search. That is how powerful internet and search engines are. At yung pornography po. Next po. Next po. Okay, dako na tayo sa Pilipinas. Kanina global eh. Palitin po natin ng konti. This is why we need to really understand the significance and importance of this conference and this vigilance conference and protecting our family. Una, online sexual abuse and exploitation of children. Department of Justice, DOJ, Pilipinas po ito. 264%
increase in OSAE cases during the pandemic from March to May 2020 alone. Bakit po? Everybody's online. Schools are online, work is online, everybody's online. Dito namayagpag ang social media, dito namayagpag ang mga social media platforms, at dito rin po namayagpag ang mga online predators because everybody's online. Okay? Ang problema dito, 264% ang increase ng online sexual abuse and exploitation of children. And even UNICEF and PNP, in collaboration with Philippine National Police, over 1 million internet addresses in the Philippines alone, were linked to a child sexual exploitation activities in 2021. Ang population po ng Pilipinas is how many? Voting public. Sorry po? 110. Okay? Voting public po yan. Hindi po kasama dyan yung mga bata. Hindi po kasama dyan yung mga teenager na hindi pa bumoboto. So, roughly we could say at least 120 million ang population ng Pilipinas. And 1 million internet addresses or URLs or websites or web pages are linked to sexual abuse. Isn't that scary? That is the very main reason why on my next slide, before this conference, a month before the conference, our beloved President PBBM declared, in one of his speech, the Pilipinas or Philippines became the center of online sexual abuse and exploitation of children. Pakitingnan niyo po itong number po na ito. Kahit i-search niyo po ito, mag-search po kayo globally, ang pinakamahal na internet subscription, one of those, na pinakamahal na internet subscription would be found in the Philippines. Ang masakit, tayo yung pinakamahal na internet subscription, one of those, Tayo din po, yung pinakamabagal na internet connectivity, hindi lang all around the world in Southeast Asia and all around the world, isa po tayo sa pinakamabagal na internet. So kung nagbabayad ka sa Pilipinas, if you pay, sabihin natin 1,500, papalo yung internet mo ng 15 to 25 Mbps. Pag nasa Amerika ka, yung binabayad mo ng 1,500 or 2,000, yan ay mga 300, 100 Mbps. Ganun kabilis yung internet. But sa kabila ng bagal ng internet, sa kabila ng mahal ng internet subscription, 1 million websites ang nasa atin at tayo ay naideklara ng online sexual abuse and exploitation of children. Kaya po nakakatakot ito. Hindi nyo alam, baka yung katabi ng mga anak nyo pag nagko-commute o yung katabi natin kapag ka nagko-commute tayo sa FX or jeep or even bus are online predators or predators itself. Or physical predators. Ganun kalaki po yung number Hindi ba? Ngayon, numbers po, hindi po ito sasabihin ng presidente po natin without any backup statistics at all. Alam niyo po kung bakit? One of the very main reason why Philippines became the epicenter of OSAE or online sexual abuse and exploitation of children all around the world is because online predators are not only outside of our homes. In the Philippine context of culture, dahil tayo ay third world country, hindi po tayo ganun kayaman at marami pong mahirap. Even online predators are inside our homes. Bakit po? Marami po kayo makikita. You look at the news, makikita niyo po, magulang, ibinubok yung anak nila. Ginagamit yung mga platforms na chat platforms, ibinibenta for $100, makikipag-online. Diba? Online sex o mag-ano sila makapakita sa mga photos o videos nila. Ibinebenta. Kaya po tayo, Pilipinas, ay naging sentro po ng OSAE. Nakakatakot po ito. Kaya po mahalaga po ang mga institusyon katulad po ng church. Mahalaga po ang role ng mga institusyon katulad po ng eskwelahan. Mahalaga po ang mga institusyon katulad po ng mga kapulisan. At ang gobyerno po natin ay pilit na ginagawan po ito ng paraan para malesen ito at mabawasan. Because in 2021, going to 2022, tumaas po ang level, ang taas ng online crimes rather than yung mga physical crimes. Bakit po? Because everybody's online. Majority of the people are online. So ulit po, tinapo natin. Pagdating po sa cyberbullying, same ng global numbers, 1 in 3 Filipino youth
Okay, being cyberbullied. Hindi ko na kailangan i-emphasize po yan. Pareho naman sa global eh. Okay, next po. Human trafficking in 2022. International Justice Mission or IJM reported that 60% of human trafficking cases in the Philippines involve online recruitment. Okay? Ito rin po yung mga trabaho, ito yung mga kung saan saan pupunta, hindi lang po ito yung mga bagay pupunta sa ibang bansa, lalo po mga Pilipino. Tayo po mga Pilipino, isa po sa ating produkto ay mga tao. Tayo po ay nagpapadala ng mga OFW, kaya po tayo ay biktima din po nito. Okay, next po. Okay. Sextortion and revenge porn. Tingnan niyo po maigi po ito ha. According to NBI, National Bureau of Investigation, recorded that up to 90 cases per month related to online sexual blackmail. Sipin niyo po yun. 90 cases per month. Imagine kung gaano karami po yun. At hindi lang po yun. Uulitin ko po. These are recorded numbers by NBI. And there will be a lot of numbers more and more na hindi pa po nila recorded. Ito po yung nagkakaroon lang po ng lakas ng loob na pumunta sa NBI, humingi ng tulong at mag-file ng cases. 90 cases per month or more than 90 cases per month. Yan po yung makikita po natin yan. Next, din po natin. Kaya po, ito po, pagdating po dito, online fraud and financial exploitation. According to BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas, reported that 57% increase in online financial fraud. Iba, naluloko ng mga insurance company, hindi pala legit na insurance company. Iba, naluloko kayo ng mga multi-level marketing mga companies. Kapag ka po ang isang multi-level marketing company, walang produkto, nag-invest ka ng money na walang produkto, I tell you, fraud yan. Bakit? Kapag ka po ang isang bagay, libre, listen to this carefully, if a product is free, it means that is not the product. You are the product. Paliwanag ko po. Sino po may Facebook dito? Taas po kamay. Yan. Lahat tayo may Facebook? Very good. May bayad po ba Facebook? Wala. Meron po. Kapag ka verify mo yung account mo na may star ka na, magbabayad ka. Bago yun eh. Bagong ginawa ng Facebook yun. Para maging legit yung account mo. Dahil nga may mga online predators. Pero wala pong bayad ng Facebook. Paano po kumikita at lumalaki ang company ng Facebook kung libre yung account? Facebook is free. So it means Facebook is not the product. We are the product. Ibinebenta tayo na ibibenta yung profile natin. Kaya po, mamaya ipapaliwanag ko rin po sa inyo. I'm just ingesting mga bagay po na mga basic na mga po pwede rin matutunan ng mga tips para maiwasan po natin itong mga predators ito. Okay? Kaya po may malaki kayong notebook. Okay? Para isulat nyo. Kaya nilagyan po talaga namin yan. Ganyan po kasi kadami ang mga online predators. Okay? Now, wag na wag po kayong maglalagay ng any information o public information nyo sa Facebook. Una, wag ka maglalagay ng birthday mo kasi naka-attach dyan ang OTP mo. Do not ever put your mobile number sa iyong Facebook account o social media accounts kasi magiging vulnerable ka and kita yan globally. Okay, sumunod, huwag kang maglalagay ng mga bagay-bagay mo, even up to your interest, huwag mong ilalagay yan because we are the product. Pasinin niyo po, paliwanag ko po ibig sabihin na you are the product. Halimbawa po, nag-search kayo online, mahilig kayo mag-Lazada, Shopee, nag-search kayo ng rubber shoes. Magugulat kayo, pag-search nyo ng rubber shoes, hindi naman kayo bumili ng rubber shoes. Pero pagpunta nyo sa Facebook account nyo, makikita nyo mga ads na lumalabas ay patungkol sa sinerch mo. Tama? Nag-search ka ng Adidas, magugulat ka. Kung ano yung sinerch mo, yun lalabas doon sa Facebook account. Kasi nga po, ibinibenta nga po yung profile natin for marketing purposes para mas malaki ang kitain ng mga brands. And yung mga brands naman na ito, ang nagbabayad kay Facebook para kumita sila. Okay? Kaya po, wag po tayo maglalagay ng mga bagay-bagay po na importante na information sa ating po social media accounts. So, again, dahil din po diyan, meron din po mga tinatawag kasi mga predators, ang tawag ay groomers. Ang ginagawa nila, pinag-aaralan nila kayo. Pinag-aaralan lang behavior mo,
pinag-aaral ang interest mo, pinag-aaral ang gusto mo. At from there, pag nakita nila yung vulnerability mo, doon ka nila titirahin. Doon ka nila aatakihin. Kaya nga po, di ba? Sa ano po sabi ng Bible? Be careful how we live because the days are evil. Ano po sabi ng Bible? The devil is ano? Is like a roaring lion seeking whom he may devour. Binabantayan lang po kayo, nagmamatsyag. Yung totoo, kahit po na andito tayo, yung phone nyo, kahit nakapatay po yan, may mga gumagalaw po yan. Informations are running. Naka-on ang data mo, location mo, naka-on yan. Ang dahil po mga possible na mga atake ng predators, and we are to be very, very vigilant and very, very cautious. Ang pagdating po dito, ulitin ko nga po, karamihan po ng inatake po dito ay wala pong iba kundi po ang mga senior citizen. Bakit po? Iba sa inyo, pag nasabihan sa inyo kamag-anak, nandito ako sa Papua New Guinea. Di ba? Na-delayed yung flight ko. Padala mo ako ng $100. Ikaw naman, pinadala mo. Di ba? Nung nagpadala ka ng account, nagulat ka ba't iba yung account name? Kapag iba account name, hindi, yan yung katabi ko dito. Siya kasi may access sa bangko. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga budolero. Okay? Marami po yan. Okay? Mag-iingat po tayo dyan. Iba doon, ibig sabihin, na dati mga budol, di ba, minamadali kayo, punta kayo sa bangko, mag-invest ka ng ganito, kukuha yung pera. Kayo hindi po, online nakukuha na. Pagbukas mo ng online banking mo, zero ka na lang. Ano nga, iyak ka. Bakit? Hindi mo alam, one way or the other, na-share mo yung OTP mo, nakita nila yung password mo, na-access nila yung account mo, anong nangyari, nakuha pera mo. Pinagtrabaho kong matagal na panahon, nakuha lang sa iyo. Okay, next. Okay, now, meron po ko ilang bagay na ibabahagi po sa inyo bago ko po ipasa itong lesson na ito sa atin pong next na podium speaker. Okay? Una, nakita po natin, kaya po meron tayong ganito is for us to be aware. Pagkaroon po tayo ng awareness of the adversary and of our adversary. Ano po sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 18? Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls like a roaring lion, seeking or looking for someone to devour. Ang kaaway po natin, hindi po natin nakikita. Nagmamatsyag po yan. Iba po dyan, maaari, baka katabi mo na. Di ba? Huwag naman sana, no? Pero makita po natin, sabi ko nga po kanina, online predators are real. And we need to understand that we are the prey. Okay? Meron pong perils, okay? Yung pong predator, we need to understand the online predators and how they operate. Paano po yung pamamaraan po niya. Ito pong sinasabi ko, introduction pa lamang po ito. Ito yung mga maririnig niyo sa ating mga speakers pang susunod. Okay? Sumunod is the pattern of deception. Tandaan po natin, the enemy is the devil. Hindi po natin nakikita. The enemy's name is Lucifer. The name Lucifer is derived from, it's actually a very good name. Ang ganda po nung pangalan ni Lucifer talaga eh. Naging evil lang po ito. Bakit po? It was known to be deceiver. He is the deceiver. Kaya po from the Old Testament itself, kay Adam and Eve pa lang, anong ginawa niya para magkasala si Adam at saka si Eve? Dineceive niya si Adam and Eve. Ganon din po dito. Yung mga online predators, maging aware po tayo that their patterns and the way on how to engage tayo na mga prey po nila is by deception. Kaya po niloloko po tayo. Kaya kasi po, kapag ka isang tao, lalo tingin pagdating sa investment, minamadali ka, huwag kang basta-basta papasok. Because that's mode of deception. Bisan mo, kasi hanggang 12 o'clock lang, mawawala na itong offer na to. Hindi ako pumunta kayo ng mall, sabihin sa'yo, ngayon nila bilhin, bukas tapos na po yung sale. Ha? Ano nangyayari sa atin? Nagiging abrupt tayo mag-decide, hindi tayo nakapag-isip na maayos. Because the pattern of the enemy is about deception. Sumunod, maiintindihan din po lang sa conference na to is about the application of biblical boundaries. Okay? Proverbs 4:23, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Maintindihan po natin, we are to be guarding our gates. Ano po ibig sabihin ng guarding our gates? Ang gate po, ang purpose po ng bakod ay para po proteksyonan ang bahay. Tama po ba?
guarding our gates. Kapag ka po may bakod ang bahay nyo, pero hindi mo sinasakay yung bakod, sa tingin mo, vulnerable ka sa magnanakaw. Pagka po may bakod, mahihirapan pong basta-basta pumasok ng magnanakaw o may masamang tangka sa pamilya nyo. Pero ganoon din po, kapag ka po tayo ay lax o nag-relax sa pagsasara o pagsasecure ng bakod ng bahay po natin, magiging vulnerable din po sa masamang tao. Yung po yung sinasabi ng Proverbs 4:23, we are to guard our heart. Maging very careful po tayo. Bantayan po natin yung ating mga sarili. Bantayan po natin ang ating mga pamilya. Protektahan po natin sila. And how can we guard them? Let's guard them by guiding ourselves with God's Word. Mahalaga po yung salita po ng Diyos. Mahalaga po yung mga biblical principles na matututunan natin to shape our families sa natin behavior when it comes to choices and with regards to online predators. Maintindihan po natin ito. Bakit po? This is so amazing. The Lord is so amazing. Bakit po? Because the internet technology, kailan lang naman po yan? Anong century po yan lumabas? Ang online po, yung pong internet, it was usually for yung mga kasama po din ng computer history. Ang internet po, hindi naman po yan ginagamit commercially. Internet was widely used before during the World War II. For what purpose? The purpose is to transmit information from different bases o kampo ng Amerika all around the world. Kasi World War nga eh. Pagka-transmit information ang ginawa po niya. Now, nakita po ng komersyo, nakikita ka naman pala sa internet. So, kinommercialize po yung internet. Naging information highway po ang internet. Kaya po kung makikita po natin dito, kailan lang po ito lumabas ang internet? Ano pong gusto kong sabihin dito? Bakit sinabi ko, the Lord and our God is so amazing? Because prior the creation and the utilization of internet and this technology, bago pa tayo ilalang ng Panginoon, gumawa ng Panginoon ng mga safeguards. Bakit? Lahat po ng verses sinasabi ko po sa inyo was written prior internet was developed. Noong Old Testament may internet. Noong panahon pa ni Adam and Eve, naghahanap sila ng wifi. Yung mga bata ngayon, hindi hinahanap pagkain. Ang hinahanap wifi. Pag nawala ng wifi, ano nangyari? Umiiyak eh. Noong una, wala po niyan. But come to think of it, gumawa po ng guardrails ang Panginoon. Even sa mga New Testament passages, even sa panahon ni Apostle Paul, in the Pauline epistles, makikita niyo po, ang dami pong sinabi ng Panginoon na guidelines para mailayo po tayo sa online predators. Ephesians would say, di ba, be careful how we live. Not as unwise, but wise, because the days are evil. Hindi ba, doon pa lang sinasabi na tayo ng Panginoon eh. Pinapaalalahanan na po tayong maging maingat tayo. And we are to be guided accordingly at hindi po tayo mapapahaba kapag ka po matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Diyan po papasok ang importance ng church and mga church activities. Bakit po? The truth of the matter, I'll be honest with you. Ako po, I will not brag, pero ako po ay IT professional. Apart from being a pastor, I'm also an IT professional. Maalam po ako sa technology, and believe it or not, pag sinabi ko sa mga anak ko at sininisan ko silang I'm watching, I'm literally watching. Whether physical or online. Wala po sa mga anak ko, binata na po yung anak ko, nagdadalaga na po yung anak kong babae. Hatid sundo po sa school yan. Kaya sabi ng Bible, be careful how we live eh. Maraming predator eh. Eh hindi lang po ako nagbabantay doon. Kahit po makatelepono niya, binabantayan ko yan. Kaya magugulat po yung mga yan kapag po sinabi ng isang cast, sasabihin ko, come to my office or to my table. Bakit po dad? Alam mo to, trouble yun eh, pagka ganun eh. Bakit mo install tong game na to? Di ba nag-AEOU eh. I'm watching. And even their location, minomonitor ko po yan. Kasi sabi mo doon eh. Pero alam nyo, one way or the other, mas kinakatotohanan. Hanggang ngayon po, nagugulat ako because technology is overtaking even my knowledge. IT professional na po ako . Eh paano po yung mga magulang na walang alam sa computer?
At ang ginagawa lang natin, alam lang natin, magbigay ng pera dahil humihingi ang anak mong panload. At bumili ng telepono para sa anak mo. At sasabihin ng anak mo, kailangan ko yan. Well, granted, kailangan mo. Baka naniniwala ko, every time na binibigay ka sa anak mo, dapat maging accountable ka. Especially when it comes to technology. Kapag ka hindi ka accountable sa anak mo at hindi mo minamonitor ang anak mo, ang masakit na katotohanan, baka tayo pa nagiging daan para ma-engage sila sa isang online predator. Baka ikaw pa nagpanood sa kanila para sila ay ma-engage sa online predator. Masakit na katotohanan. Pero the good thing here is that prior the creation of man and prior the creation of internet, the Lord already placed guardrails. Nilagay po niya yung salita ng Diyos. At kapag ka po ang anak niyo matibay o tayo matibay sa salita ng Diyos, believe it or not, magkakaroon po ng takot at reverence sa Panginoon at magkakaroon po takot gumawa ng mali. Ito po, pananaw ko po, malapit na po ang couples retreat po namin sa IBC. Ang isa po pananaw ko ay ito, kapag ka ang isang asawang lalaki o babae may takot sa Diyos, maniwala ka, may takot niyang gumawa ng mali. Ganun din po, kapag ka ang bata sa murang edad po ng mga anak natin, may takot po sa Diyos po yan, at may pananampalataya po sa Diyos yan, may takot pong gumawa ng mali. Application of biblical boundaries. Mamaya po, yan ang pinakahuling i-discuss ko po mamaya. Next po. Accountability through community. Ano po sabi ng Hebrews 10:24-25? And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another. Mahalaga po ito yung connection with care. I will be asking the parents who are here, kumusta po yung connection nyo sa inyong mga anak? How was your communication with your children? Kapag ka po ang connection nyo ay huwag po kayo mag-alala, Pastor. Yung pamilya po namin may GC. Kapag kakain na po kami, nagpo-post na lang po ako, bumaba na kayo sa kwarto nyo, kakain na. Sa GC kayo nag-uusap. Di ba? Tapos pinapadala na, pag ayaw mo bumaba, picture na lang ng ulam ang ipadadala ko sa iyo. I'm kidding aside, kumusta yung communication nyo? Yung po bang mga anak nyo is pero pong luwag ng loob ang pakiramdam na lumapit sa inyo, Dad o Mami, pwede ko po bang itanong itong bagay na ito? Well, even when it comes to social media, ito to ayoko pong gamitin yung example ng mga anak ko, but I have no option but to use them. Yung mga anak ko po, sa communication po namin, may sikreto po kami sinasabi. Wala kaming sikreto sa sarili. Ang rule namin sa bahay, no secrets. Okay? Kaya pag may sinasabi kami ng mama, gusto kami ng mama nila, ano ang pinag-usapan nyo? Secret. Oh, sabi nyo, no secret. Diba? Napipilitan kaming sabihin. Diba? Pero ang sabi namin, walang sikreto. Kaya po, even sa social media account, pag may mag-aan po sa kanila, Dad, kilala niyo po ba to? Mutual friend po eh. Pag sinabi mo, hindi ko matandaan, hindi ko kilala. Friend mo. Diba? Oo nga. Sige, unfriend ko anak. Huwag ka magala, i-unfriend ko. Okay? Pero ang ibig sabihin po noon, sila, nagiging careful sila at may awareness sila sa adversary. Ibig sabihin, kapag hindi nila kilala o hindi namin kilala, hindi nila basta-basta ina-accept. Kaya may iba po sa inyo, matagal nang nag-friend request sa anak ko, hindi pa nila ina-accept. Kasi hanggat wala pong approval namin, o hindi po nila na-save sila, hindi po nila i-accept yun. O kung hindi man, walang na-block na kayo. Okay? Ganun din po yun. Kaya po even games, Dad, okay lang po ba install po itong game na to? Ako, wala po yung pangalan ng anak dito. Yung anak ko po si Antonio, okay, nalaman po niya, naka-Google Family Link si Cassandra. So I know the location of Cassandra, I know the location of my daughter. We started doon kasi nag-field trip siya, na ayaw niya nang pasama sa magulang. May mga magulang, di ba? Dati pag gusto niyo mag-field trip, di ba? Sinasamahan niyo yung anak niyo. Mga anak, ito pakinggan niyo ha. Pag yung magulang nyo, gusto sumama sa field trip nyo, pasamahin nyo. Alam nyo bakit? Sigurado wala kayong gagastusin. Tama ba? Pero ngayon, ayaw nilang pasama. Di nun. Nakakaya naman eh. Di ba? Kasama mo. Di ba? One time, anak ko, Dad, mag-coffee kami. Oh, sige, pwede kayo mag-coffee ng mga kaibigan mo. Pero naandun ako. Dad naman. Mag-coffee kami, naandun ka. Ano naman tumable ako? 7 table ako. Pero naandun ako, kita ko anong ginagawa nyo. Pero ganun kami pa-open ng communication. So namumorto ko sila online. Sabi nung anak kong panganay, Dad,
Bakit si Cassandra, minomonitor mo ako, hindi minomonitor? Akala mo lang yun. Pero sabi niya, Dad, pwede ba? Siya mismo nagsabi sa akin one time, Dad, ilagay mo naman ito sa family link. Google Family Link. Talaga? Okay. Akin na phone mo. Madali yan. Bakit po? Kasi meron ng connection. Bakit po? Ang pinakamasakit po kasi ang feeling natin, yung wala ng connection at walang care. Marami po kasi, last week, that's this week before the we promoted this vigilance sa isang school sa Binangonan. May isang parent po na nagtanong, I still have 10 minutes more. Okay? Sabi ng parent, Pastor, ano po gagawin ko? Paano ko po pagbabawalan niyo ako sa mga games na masama? Alam ko masama. Makinig po kayo sasabihin ko maigi. Sabi nung nanay, sabi niya, baka po masaktan ko yung loob ng anak ko kasi feeling niya pinagbabawal ko lahat. Looking at it, marami pong magulang, mas takot pa sa anak. Pero yung totoo, hindi po naman dapat ganoon eh. Kung magiging dogmatic ako, mahigpit ako magulang, ano naman? Di higpitan mo, mas mabuti na yung mahigpit ka kaysa mapahamak anak mo. Awa, iba sa inyo gano'n eh. Sabi di ba, amen, lakas talaga nila. Pero pinakamaganda, mas maganda yung open communication kayo. Accountability. Kaya sabi na, not forsaking the assembly of us together. Iba sa inyo, kapag nasa pagkainan, baka inaalaw yung telepono. Ipagbawal yung telepono. Bakit? Kasi sabi na mo, Mami, kumuha ka nga ng isang platong kanin. Katabi mo na ipini-PM pa. Di ba? Ano kayo nag-uusap sa computer? Papapatay mo yung internet pag gaganon. Okay? Connection with care. At hindi lang po, create a safe communication. Maging safe yung communication. Maging open yung communication nyo. Nagkakaroon kayo ng kumustahan. Baka kumustahan lang, hindi na nakakumusta. Have you ever asked your children pagkagaling sa school nila na tipo, kumusta school mo? How was school? Di ba? Kumusta yung mga kaibigan mo? Kumusta yung ganito? Baka wala nang ganon. Okay? Create safe communication. Okay, next. Action against adversity. Ito, papaliwanag po natin ito mamaya. Paliwanag po ang sabi ng James 4:7. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Resist temptation. Hindi po totoo yung kanta na, O tukso, layuan mo ako. Diba? Hindi totoo yun. Tukso nga eh. Pag tukso, manunukso ng manunukso, lalapit ang lalapit yan. Ang dapat mong gawin, ang payo ng Panginoon, lumayo ka yan. At ngayon, kapag ka tinutukso ka, kahit po yung mga kabataan dito, tinutukso ka na, initial response would be to respond in courage. Bakit po? Kaya po meron sa extortion, hindi makarespond yung bata with courage, hindi alam ko anong gagawin because ignorant. First problem sinabi natin kanina, may ignorance. Sabi, submit then yourselves to God. Ito na pinag-aaralan ng kalooban ng Panginoon. Mamaya, I will explain it further pag ending po natin mamaya ako sa pinakahuli-huli po natin. Okay? And I think last na po ito. Tawa, last tayo na. Last. Okay? Conclusion. Okay? Makita po natin. Basahin nga po natin sabay-sabay. Pwede po ba? Let's begin. Yan. Sa tingin ko, ito lang mapoprotektahan eh. Ito lang malakas. Basahin natin ng malakas. Yung naririnig mo, narinig ng katabi mo, at narinig ng kapitbahay mo. Okay po ba yan? Basahin mo natin. Ready? Begin! Tandaan po natin, sa numero kayo na pinakita ko, napakadami po predators. Over millions of predators online. And we cannot be reactive. We are to be proactive. Kaya po mahalaga yung mga ganitong klaseng gawain. Kaya mahalaga po. Kaya po talaga kami, ipinush po namin yung Vigilance Conference. Bakit po? Kasi po, nakaka-alarma na po eh. Yun nga pong diniklara ng Pilipinas na tayo ay epicenter ng usain. Nakaka-alarma na nga po yun eh. Alam niyo po pinakamasakit, yung kapag kami problema na, doon mo parang susolusyonan. Ako naniniwala po ako, I'm a firm believer of the grace of God. Meron pong biyaya ang Panginoon.
how he can settle things, how he can fix things. Meron pong ganon. Pero ang biyaya po ng Panginoon is far beyond making solutions. Ang solution po ng Panginoon, ibinigay na po ng Panginoon sa atin. Ipinakita na po ng Panginoon, long time before internet and online predators are active, ipinakita na po ng Panginoon that this would be existing. At ipinakita na ng Panginoon kung paano po natin ito may iwasan. We are to be protective and not reactive. Sabi ko nga po, there are online predators and we are the prey. There are online predators are real and we are to prey. There are online predators and we are to be proactive and not reactive. And most of all, there are a lot of online predators and we are to be protective. And praise be to God because He is the God who protects us all. Sige po. Magandang umaga po. And